Ngayon ay mayroon na si Kim ng 5 araw, o hihilahin siya ni Taesok palabas dahil mas mura ito kaysa sa pagkuha ng mga tauhan ng asosasyon. Habang papalapit sila sa gate, pinaaalalahanan siya ni Taesok na huwag magpakampante, kahit laban sa isang F-rank. Umiti si Kim, na pagtanto na nag-aalala si Taesok para sa kanya na parang isang ama. Pumasok si Kim sa nagniningning na pintuan, umaasang mananatiling bukas ito. Tinanong ni Liu kung bakit kailangan niya ng permanenteng gate, at sinabi ni Kim na kailangan niyang linisin ito muna para malaman. Kung hindi ito isang nakakalokong tore o piitan, makakakuha siya ng magandang kita mula rito. Isang lobo ang tumalon sa kanya, ngunit pinabagsak ito ni Kim sa isang malinis na hampas. Mas maraming lobo ang lumilitaw mula sa mga anino na may nagniningning na pulang mga mata. Umiti si Kim, handang durugon sila at umangat ng antas. Habang sumugod ang asul na lobo, sinabi ng sistema kay Liu na sumipsip ng dugo nito, na makakatulong upang itaas ang kanyang antas kasama si Al. Nang tumalon ang wolf kay Kim at sinaksak ang mga ngipin nito, ngumiti lang siya. Tinanggap ni Bronhart ang tama at ibinalik ang pinsala, na nagdulot ng maliit na pagsabog malapit sa bibig ng wolf at tinamaan ito sa lugar. Pagkatapos ng laban, bumagsak si Kim sa lupa upang makahinga at napansin niyang lumipas na ang 5 oras. Tumingin siya sa paligid at naisip na ang mga kalaban dito ay parang mga orc, marahil dahil sila ay F-rank, na nagpapahirap sa pag-abot sa lugar na ito ng mag-isa. Pero sa pagkakataong ito, pabor sa kanya ang kapalaran. Binanggit din niya na kailangan niya ng mas mataas na antas at sa wakas ay nakuha niya ito, na nangangahulugang maaring suriin ang iyong antas kahit walang gamit. Kung ang ego ay malapit na sapat, pinipigilan siyang manatili sa antas 1, na humahadlang sa kanya na makakuha ng tunay na rating. Nagsisimula ng magtaka si Kim kung may silbi pa ba si Taichek. Sabi ni Al na kapag na-level up na niya ang kanyang mga kasanayan, baka makapag-usap sila kahit saan pa sila naroroon. Gusto ni Kim ang ideya, pero hindi niya alam kung paano paunlarin ang kanyang mga kakayahan. Biglang binanggit ni Liu ang Ego Leech. Hindi pa rin sigurado, tiningnan ni Kim ang status screen ni Liu at napansin ang isang kakayahan na tinatawag na cannibalism. Itinaas niya ang kilay at nagbiro kung iyon ay nangangahulugang kakainin nila ang isa't isa. Tinitigan siya ni Liu na parabang nawawala na siya sa katinoan, pero ngumiti si Kim at tumawa. Nais na magpatuloy, nagukay si Kim sa isang bag na puno ng mga purpurang kristal at nagsimulang mag-isip tungkol sa pagkuha ng isang backpack na kayang maglaman ng mas maraming espasyo para sa magic expansion. Nakakita siya ng ilang makukulay na bote at napansin ang isa na nagpapalakas ng lakas. Naisip niyang makakatulong ito para makagawa ng espasyo, kaya't ininom niya ito at bulong na kailangan lang niya ng kaunting tulong. Bigla, sinabi ni Liu na nararamdaman niya ang pinakamalakas na aura at iniisip niyang maaaring may boss monster malapit. Tumango si Kim at sinabi na ang mga buff ang eksaktong kailangan nila. Habang naglalakad sila sa madilim na kuweba, tinanong niya kung gaano na sila katagal doon dahil nag-aalala na siya na baka mawala na ang bisa ng potion. Nakaramdam si El ng isang bagay malapit kaya lumingon si Kim. Sabi ni Liu, malapit na sila. Nang makita ni Kim ang ilaw sa unahan, sumang-ayon siya na tama si El, ngunit mabilis na sinabi ni Liu na siya ang unang nagsabi nito. Kim ay naglagay ng daliri sa kanyang labi at sinabihan siyang manahimik. Sabi ng espiritu, wala namang ibang makakarinig sa kanila. Sinabi ni El kay Liu na huwag maging bastos sa kanyang may-ari. Pagkatapos nilang umalis sa piitan, naramdaman ni Kim na naubos na ng boss ang kalahati ng kapangyarihan ng gate. Isang mataas na bato ang nakatayo sa harap at napagtanto niyang hindi katulad si Talon, ang boss na karaniwang nilalabanan ng mga manlalaro. Nakakita siya ng isang gray na lobo sa lupa at nagtataka kung ang aura na ito ay pagmamay-ari ng isang halimaw na walang sinuman ang kailanman humipo. Bigla na lang binuksan ng lobo ang mga pulang mata nito. Ito ay bumangon at ngumiti at napagtanto ni Kim na ito ang tagapagbantay ng pintuan. Sinabi ni Nael at Liu na mag-ingat siya. Kim ay nararamdaman na kung gaano kalakas ito at tiyak na mas matibay ito kaysa kay Talon. Tumalon ang lobo kay Kim at tinawid niya ang kanyang mga espada. Binubukan nito ang bibig nito at sinisipsip habang itinaas ni Kim ang kanyang sandata upang harangan. Humakbang siya paatras, kinagat ang kanyang mga ngipin at mahigpit na hawak ang puting espada.
Paulit-ulit siyang sumasaksak at tumama ang kanyang talam sa lobo ngunit mababaw lamang ang sugat. Nagtigatig si Kim habang umuungal ang wolf at kumikislap ang mga mata nito. Bumaba ito at inalog ang espada mula sa katawan nito. Pagkatapos, itinapon nito si Kim sa hangin. Nakapag-landing siya at ipinagkakaba ang kanyang mga espada upang makabawi. Napagtanto niya na mas malakas ang hampas ng wolf kaysa sa inaasahan kaya tinanggap niya ang mga tama at iniimbak ang pinsala. Ang wolf ay umuungal at ipinapakita ang mga pangil nito. Naalala ni Kim ang kanyang mahabang laban sa mga matitigas na kalaban. Ipinababa niya ang kanyang backpack at tumalon ng mataas habang tumatalon din ang wolf kaya kailangan niyang umiwas sa kalagitnaan ng hangin. Patuloy na umaatake ang wolf at muling umatake. Kim ay humaharang sa kagat. Pagkatapos, itinusok niya ang itim na espada sa mata ng lobo at halos hindi niya ito mahayla. Ang lobo ay nagwawala sa sakit. Patuloy na sinasaktan ni Kim ang wolf hanggang sa sumigaw ito ng malakas at tuluyan ng bumagsak. Ang lobo ay tuluyan ng huminto at si Kim ay bumagsak sa tabi nito habang sinusubukang huminga ng maayos. Ang epekto ng potion ay nawala na at kung wala si Bronhart, alam niyang hindi siya makakaligtas. Naaalaala niya, wala talagang halaga ang Talon kumpara dito. Ryu ay lumapit at tinapos ang trabaho. Pinasalamatan niya ang lobo sa pagpapahintulot na siya ang makapagpahirap ng huling suntok. Kinukumpirma ng sistema ang pagpatay at ginagantimpalaan siya ng karanasan. Ang kanyang itim na espada ay sumisipsip ng dugo ng lobo at nagsimulang magliwanag. Isang bagong mensahe ang lumitaw na nagsasabing nakakuha siya ng agility boost kasama ang isang kasanayan na tinatawag na cannibalism na tumutulong mag-recover ng stamina kapag siya'y labis na nasaktan. Tumingin si Kim sa mga mensahe, labis na nagulat. Habang nagsisimulang gamitin ni Liu ang karamihan sa katawan ng patay na halimaw, may ilang patak ng dugo na tumama kay Kim. Hinawakan niya ang kanyang espada at pinanood habang unti-unting napapunit ang katawan ng lobo. Pagkatapos, nagsalita na ang sistema, sinabing na-absorb ni Liu ang lobo na tinatawag na Changyong at ginawang isang ego. Umupo si Kim sa lupa, hawak ang kristal sa kanyang mga kamay, nagtataka kung ano ang nangyari. Inamin ni Liu na hindi pa siya nakakarinig ng halimaw na naging ego. Tinanong ni Kim si Elle pero walang sagot si Elle. Itinaas ni Kim ang kanyang kamay sa kanyang mukha at tumitig sa gilid, malalim sa pag-iisip. Tumingin siya sa itim na espada at tinanong si Liu kung hawak niya ang ego ng lobo. Sabi ni Liu, hindi. Humarap si Kim, patuloy na nag-iisip, at binuksan ang kanyang status window upang tingnan ang kanyang impormasyon. Napansin ni Kim na isa sa mga ego na nakuha niya ay may pangalan ng lobo. Lumaki ang kanyang mga mata, at sa isang iglap, naisip niyang dapat niyang isigaw ang pangalan ng kasanayan tulad ng dati nang sumigaw siya ng napakalakas na umalog ang lugar. Pero sa pagkakataong ito, pinili niyang ipagpaliban na lang ito. Tumayo siya at sinabi niyang sinubukan niya kung gaano kapakinabang ang kasanayan sa kanibalismo, at masaya siya dito. Bukod pa rito, nakakuha rin siya ng isang asul na kristal, na mas maganda pa kaysa sa purpura. Naramdaman niyang maganda, nagsimula siyang maglakad patungo sa silid ng gantimpala. Pero bigla, mula sa wala, huminto siya at nagsimulang tumingin-lingon ng may takot. Ang mga ego ay nalilito at walang ideya kung ano ang nangyayari. Biglang naalala ni Kim ang kaaway na pinugutan niya ng ulo kanina at sinabi na para makapasok sa silid ng gantimpala, kailangan niyang hawakan ang katawan ng tagapagbantay. Sumigaw siya na ang katawan ng wolf ay kinain ni Liu, at si Liu ay nakatayo lang doon na puno ng guilt, parang ang pagiging Black Sword ay isang uri ng pandaigdigang krimen. Hindi kailanman lumulubog ang araw sa loob ng gate, kaya nagpa siya si Kim na maghanap sa ikalawang araw. Sa tingin ni Liu, sayang lang ang oras, at iminungkahi ni Elle na umalis na lang sila at humingi ng tulong. Pero hindi sang-ayon si Kim doon, dahil alam niyang magsisimulang magduda ang mga tao sa kanya kung may mangyaring kakaiba ulit, tulad ng nangyari sa Guri City. Iniisip niya na malamang na masisira ang gate kung aalis siya, na maaaring magdulot ng malaking problema para sa lahat. Kaya nararamdaman niyang kailangan niyang lutasin ito mag-isa, kahit ano paman. Umiti ang ating bayani nang purihin ni Elle ang kanyang pakiramdam ng responsibilidad, ngunit iniisip ni Liu na tinatakpan ng kanyang guro ang kanyang sariling mga yapak.
Kim ay nagalit kay Liu na tumahimik at binanggit na darating si Taisek sa loob ng 4 na araw, kaya maiiwasan nila ang pinakamasama. Pero mas mabuti nang makapagdesisyon bago dumating si Taisek. Ngayon ay 3 araw na, at si Kim ay naghahanap sa lahat ng dako ngunit wala pa ring makuha. Nagtapos siyang kumain ng candy at tinanong kung talagang sulit bang alisin ang lahat ng ibang halimaw, at sumang-ayon ang mga espiritu sa pagpipili ang iyon. Ang ating bayani ay pinutol ang mga lobo, inasikaso ang mga yungib na kanilang nilaktawan, at tinapos ang huling mga kaaway. Sa 5 araw, nakapagbigay si Kim ng matinding suntok sa isang lobo at sinabing iyon na ang huli. Nagtataka ang ating bayani kung ano ang susunod dahil malapit nang dumating si Taisek. Tumingin si Kim sa paligid, iniisip na baka pasabugan niya ang kuwebo. Bigla na lang sumigaw ang mga espiritu ng sabay-sabay, at lumaki ang mga mata niya nang sumiklab ang maliwanag na gintong liwanag. Masayang iniulat ni Liu at El na ang lahat ng enerhiya mula sa gate ay nagsisimula ng magtipon sa isang lugar. Kim ay nagmukhang naguguluhan at sumigaw, nagtatanong kung nasaan sila. Sumasagot ang mga espiritu na ito ang lugar kung saan nag-aabang ang tagapagbantay ng gate. Sa opisina ng guild, sinabi ni Taisek na papasok na sana siya kung dumating lang ng kaunti pang mas huli si Kim. Tinanong niya kung bakit ang tagal ni Kim na lumabas ng kaya naman niyang matapos ito sa loob ng ilang araw. Habang naliligo siya, sinabi ni Kim na nakuha niya ang gatekeeper noong unang araw, pero nawala ang katawan ng wolf, kaya hindi siya nakapunta sa reward room. Nang tanungin ni Taisek kung bakit natagalan si Kim, sinabi ni Kim na kailangan niyang asikasuhin ang natitirang mga halimaw. Naalala ni Taisek si Kim na may dalang bag na puno ng mga kristal at naisip kung bakit napakarami nito sa paligid. Binanggit ng ating bayani na kapag nahuli na niya ang huling lobo, lahat ng enerhiya mula sa gate ay magsisimulang magtipon sa silid ng boss. Naalala din niya na sinabi ni Liu na tumakbo siya ng mas mabilis. Sumigaw si Kim na nasa hangganan na siya, pero paglabas niya, isang maliwanag na gintong liwanag ang sumiklab na napakatindi na ang lahat ay naging ganap na blanko. Lumutang ang kanyang mga mata sa gulat habang naramdaman niyang parang nagtitipon-tipon ang mga piraso ng mundo sa isang lugar. Tumingin si Kim sa mga gintong kumikislap na piraso na lumutang sa kanyang kamay. Pumasok ang sistema, sinabing tumatanggap siya ng mga ego fragment, at tinanong kung gusto niyang pumunta sa reward room. Samantala, sa shower, sinusubukan ni Taisek na maunawaan ang lahat. Talagang nagulat siya nang ipalabas ni Kim ang ideya na ang gate ay talagang kay Ego. Sinabi ni Taisek kay Kim na makakakuha siya ng halos 50 milyong won para sa mga kristal sa gate, at labis na nagpapasalamat si Kim dito. Paglabas nila, tinanong ni Taisek kung papunta ba si Kim sa ospital. Sabi ni Kim na pupunta siya sa bahay ng pamilya niya sa halip. Nag-alok si Taisek na ihatid siya. Kim ay nag-isip tungkol dito ng isang segundo pero nagpa siya ring sumagot ng oo. Nagtatakip siya ng tingin ng awkward habang masayang nagmamaneho si Taisek ng kanyang maliwanag na pink na kotse. Sa ospital, masaya lang si Yujing na hindi nasaktan si Kim. Pagkatapos ng mabilis na usapan, umalis si Kim para kumuha ng soda para sa kanyang kapatid. Iniiwan si Taisek kasama ang kanyang ina. Pinasalamatan siya nito sa pag-aalaga kay Kim, pero iginiit ni Taisek na kadalasang siya ang nag-aalaga kay Kim. Samantala, binanggit ni Kim na malapit na ang mga pagsusulit at sinabi kay Yujing na huwag masyadong magpuyat. Biro niya na dapat siyang bilhan ng amulet ng tagapangalaga at sinabi niyang tigilan na niya yon. May isang lola na dumaan at tinanong kung siya ang kuya ni Yujing. Pagkatapos, bigla siyang tumingin palayo at hinawakan ang kamay ni Kim, sinasabing mayroon siyang magandang enerhiya. Sabi lang niya, salamat. Habang aalis na si Lola, bigla siyang huminto at humarap kay Kim. Binigyan siya ni Kim ng naguguluhang tingin, at sinabi niya na maraming enerhiya ang nagbabanggaan sa loob niya, kaya kailangan niyang mag-ingat na huwag mawala sa sarili. Bago umalis, biniro siya nito ng swerte sa pagharap sa anumang darating sa kanyang landas. Tumingin si Kim sa kanyang kamay, nagtataka kung alam niya ang tungkol sa mga singsing.